And in the face of this crisis, the Filipinos' ingenuity and innovation allowed us to keep the wheels of our economy alive. Yan ang isa sa mga ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa kakayanan ng mga Pilipino sa larangan ng teknolohiya sa katatapos lang na Manila Tech Summit 2025 na isinagawa sa Bonifacio Global City, Taguig. Nagsama-sama sa summit ang iba't ibang tech companies mula sa Pilipinas at ibang bansa kung saan hindi lang nila ipinamalas ang kanilang mga produkto at serbisyo kundi nagtulungan din sila para sa paggawa ng solusyon sa ibang suliranin. Gayon din ang pagkakaroon ng strategic investment at thinking strategies na malaki ang tulong para sa paglago ng digitalization sa globalized na lipunan. Ayon sa Pangulo, nasa 2.2 trillion pesos na ang halaga ng digital economy ng Pilipinas. Katumbas ito ng 8.5% na gross domestic product o GDP ng bansa na nagresulta sa higit 11 milyong trabaho para sa mga Pilipino. Ibinahagi rin ni Pangulong Marcos ang mga inisyatiba ng pamahalaan. Kabilang na dito ang pagpapalakas ng internet access para sa milyon-milyong Pilipino sa pamamagitan ng National Fiber Backbone. Gayon din ang Free Wi-Fi for All program at pagtatag ng E-commerce Bureau sa pamamagitan ng Anti-Financial Account Summary Scamming Act. Ang SIM Registration Act na poprotekta sa mga kababayan natin laban sa scam at fraud at mga hakbang para sa reskilling at upskilling ng mga kababayan natin gamit ang mga trabahong may kaugnayan sa artificial intelligence at iba pa. Binanggit din ng punong ehekutibo ang ginagawang hakbang ng pamahalaan kontra online gambling. Through initial measures such as suspending the in-app gambling access in mobile payment apps and websites. This way, we can help protect our citizens and preserve the integrity of our financial system. Nagpaabot naman ng labis na pasasalamat si Pangulong Marcos Jr. sa mga nagsilbing utak sa likod ng paghubog ng mas handa, inklusibo at matibay na sektor ng Philippine Financial Technology. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.